personal at totoong karanasan, nakita nila, narinig nila yung pambubugbog o narinig at nakita nila. Dapat po first-hand information, hindi po pwede yung salin-salin o sinabi lang o namarites lang o nachismis lang. Ayan po, nakompleto na po natin yung listahan. Doon po makikita nyo, hindi po tayo mauubusan ng sino ang pwedeng magsampa. Kayo po na nakikinig ngayong hapon dito sa Hello Attorney, meron po ba kayong karanasan? Meron po ba kayong nasaksihan na ganito mga pangyayari? Pambubugbog, sexual, physical, economic, hindi nagbibigay ng suporta. Okay? Verbal abuse, psychological abuse. Baka ang naririnig nyo po, yung nagwawaratan, nagsisiraan ng mga appliances sa bahay. Okay, sabi nga po natin, pwede rin po yan. O kaya, naririnig nyo, sinasaktan yung alagang aso, alagang pusa bilang paraan ng pagbibigay pasakit doon sa kanyang asawa. Yan po ay tuturing na psychological abuse na pwede rin po maging legal and factual grounds sa pagsasampa nitong violation ng RA 9262. Ang isang laging tinatanong, attorney, paano naman ang mga lalaki? Pwede po bang magsampa ang mga lalaki? Pwede bang humiling ng barangay protection order ang mga lalaki laban sa kanilang mga asawang babae o dating asawang babae o kinakasamang mga babae? Ang malinaw na sagot po, pwede rin po. Hindi po lugi ang mga lalaki. Pero tandaan po natin, kung magsasampa po tayo ang lalaki, dapat tiyakin po natin na meron po tayong sapat na batayan. At karaniwan, ang sapat na batayan po ay yung mga tipong alegasyon o impormasyon o katotohanan, pangyayari na ang mga bata ang nasasaktan at tayo ang nagsasampa nitong reklamo. Tandaan po natin itong protection order po ay pagbabawal doon sa perpetrator sa pang-aabuso, pananakit o kaya kahit yung pagbabanta pwedeng pagbawalan. Kasi di ba yung iba hindi sinasaktan physical pero pinapasakitan ng psychologically sa pamamagitan ng pananakot, pagbabanta sa buhay, papatayin kita, sasaktan kita o kaya pananakot, sasaktan ko yung pamilya mo, papatayin ko yung pamilya mo. Yan ay sakop din po nitong psychological violence. At hindi lamang po yan. Halimbawa, meron din po tayong tumatawag dito. Nagrereklamo sila, hindi po pinapakita sa akin ang aking asawa, yung aking anak. Lalo na po kung kayo ay kasal. Joint parental custody po yan. Kayo ay dinideprive, whether lalaki po kayo or babae, pinagbabawalan po kayo makita ng inyong anak. Yan po, isang uri ng psychological violence. Pwede po kayong kumuha ng tulong sa bisa po ng RA 9262. Pwede po kayong dumulog sa inyong barangay at mabibigyan po kayo ng barangay protection order. Ayan po, medyo marami na po tayong impormasyon. Alam niyo na po, sana po hindi pa po kayo nakakatulog sa aking tinig. Kasi po wala yung aking masaya at magandang partner na si partner Liza Aquino. Partner, meron pa tayong isang oras. May oras ka pang makabalik sa studio. Hinihintay ka namin. Okay? Hindi po, nagpaalam po siya, wala po siya talaga ngayon. Babalik po siya bukas, huwag po kayo mag-alala. Ano po ba ang mga characteristics nitong Barangay Protection Order? Ang limitasyon lamang po nitong Barangay Protection Order, effective lang po ito for 15 days. Okay? Pero ito pong 15 days, halimbawa, for one violation, 15 days po yan. Kapag halimbawa, nag-issue na ng Barangay Protection Order for one particular violation, umulit. Karaniwan naman po, yung mga gumagawa nito ay, kumbaga, paulit-ulit po yan. Perennial, habitual. Pwede po ulit kayong dumulog sa barangay. Humingi ulit ng Barangay Protection Order for the succeeding violations or for the succeeding counts ng violations ng RA 9262. Kaiba po ito doon sa temporary protection order na ibinibigay ng korte. Doon po sa temporary protection order na tanging family court lang po ang pwede mag-issue, 30 days po ang duration yan. At bago po yan mag-expire,
pwede pong palawigin ng family court judge yung effectivity po niya. At ano po ba yung purpose ng temporary protection order? Pagkatapos po ng temporary protection order, hinihearing po yan. Bago po inisyo yung order, wala pang hearing. Pero pag inisyo na po yan, magkakaroon na po ng hearing, sa korte po ang tanging pag-uusap kung dapat bang gawing permanent protection order yung temporary protection order. Nabanggit na rin po natin, bago po magkaroon ng pag-aarap, bago po magkaroon ng hearing, nagkakaroon na po ng pag-issue ng written protection order either from the court or from the barangay. Bakit po? Yan kasi ang sinasabi ng batas. Pwede pong i-issue ang any kind of protection order ex parte. Ayan. Maganda pong idagdag sa ating vocabulary yung ex parte. Ang ibig sabihin po niyan, hindi pa nadidinig yung kabilang panig, yung other party, nagbibigay na ng protection order. Ganyan po kaipit, ganyan po katibay, ganyan po ka-immediate ang tulong na pwede ninyong makuha dito sa batas ng RA 9262. So ano po bang ibig sabihin ng ex parte? Kagaya po ngayon, wala kang aking partner. Pwede po natin siyang pag-usapan ex parte. Yun po ang ibig sabihin nun. In the absence of the other party. Gagaya din po, applying dito sa batas, pwede na pong i-issue yung barangay protection order at temporary protection order ex parte. Hindi pa nadidinig yung asawang lalaki o yung asawang babae na inirereklamo na gusto nyong ma-issuehan ng protection order, pwede na pong magbaba ng kautusan ang punong barangay, ang family court judge, laban doon sa responder. Pwede po yan dahil yan po ang sinasaad ng RA 9262. Marami pa po tayong pwede pag-usapan po dito, pero titigil lang po tayo para sa ilang mahalagang paalala, pero magbabalik pa rin po ang Hello Attorney. Basta batas, Hello Attorney yan! DWPM, radyo sa Istrenta para sa mamamayan. Hitik ang hapon mo sa Teleradyo Servisyo at Radyo sa Istrenta. Ka-share nyo na si Mix Bustos at Roxanne Luz sa masayang kwentuhan sa Share Ko Na. Alauna, kakampi mo sa katarungan at batas sina Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney. Alas 2, Spot On ang makabuluhang talakayan ni Tony Velasquez at Carmina Constantino sa Issues Spotted. Issues Spotted. Alas 3:30. Lilinawin at pag-agaanin ang mabibigat na usapin sa 8 p.m. Anong take mo? Kasama sina Attorney Clary Lidon at Alex Baltasar. Alas 4:30. Masaya at malalim na usapan ang hatid ni Peter Musni at Vika Lasso sa Pasada. Alas 5:30. Tuloy-tuloy ang balita at impormasyon sa Radyo sa Istrenta at Teleradyo Servisyo. Ang puntahan ng bayan. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical. Expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Ako si Ted Nazareno, isang magsaka. Sinisipagan ko magtrabaho araw-araw para magkaroon ng pagkain ang pamilyang Pilipino. May kasama ka sa pagtupad ng iyong hangarin para sa iyong pamilya at para sa bayan. DWPM, Radyo sa Istrenta. Ako, si Lauro Glory, isang jeepney driver. Tumakawid ako para mabigyan ng magandang buhay ang aking pamilya. May kasama ka sa pagtupad ng iyong hangarin para sa iyong pamilya at para sa bayan. DWPM, Radyo sa Istrenta. Ang Teleradyo Servisyo. Nasa AM Radio na. Radyo sa Istrenta. Para sa mamamayan. Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello, Attorney.